Isang maulang araw sa ating lahat. Naway nasa mabuti po tayong kalagayan saan man tayo naroroon. Sana ay stay positive po tayo dahil dumadami na po ang kaso ng pandemic sa ating lugar. But anyway, welcome po sa ating aralin sa araw na ito under ESP 10, ang moral na pagkatao. So bagong lahat, let us feel first the presence of the Lord through a short prayer. So manalangin po tayo. Panginoon, napakabuti mo. Ikaw, ang aming Diyos, magpakailanman. Panginoon, maraming salamat po sa mga biyaya na pinagkakaloob mo sa amin araw-araw. Maraming salamat din po sa bagong buhay, bagong pag-asa, Panginoon. Panginoon, alam po namin na Ikaw ang gumagabay sa amin araw-araw mula paggising hanggang pagtulog, Panginoon. Gabayan mo po kami sa aming talakayin ngayon. Gabayan mo po ang mga estudyante na makikinig na may mapupulot silang aral na kanilang isa sa buhay. At gabayan mo rin po ang guro na magbibigay sa kanila ng kaalaman tungkol sa aralin na ito. Ito po ang aming samod na langin sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ayan, so, ang tatalakayin natin ngayon sa araw na ito ay ang mga katangian ng pagpapakatao. Sa bawat kilos ko, anong uri ng tao ang binubuo ko sa aking sarili. So, ito ang ating mga layunin. Natutukoy ang mga katangian ng pagpapakatao. Pangalawa, nasusuri ang sarili kung anong katangian ng pagpapakatao ang makatutulong sa pagtupad ng iba't ibang papel sa buhay. Pangatlo, nailalapat ang mga tiyak na hakbang upang paunlarin ang mga katangian ng pagpapakatao. Ayan. Kung pangarap mong maging matagumpay na profesional na tulad ng isang guro o manggagawa na produktibo at nakikibahagi sa pag-unlad ng iyong pamayanan at bansa, anong mga pagpapahalaga kaya ang makatutulong upang mabuo ang tao na iyong pinapangarap o yung ikaw na iyong pinapangarap? Kaya magandang tanungin ang iyong sarili sa panahon ng mga tukso at pag-aalinlangan na parabang nakatingin ka sa salamin. Okay? Anong uri nga ba ng tao ang bumubuo sa aking sarili? So marahil dahil sa iyong kalayaan na isasakilos mo agad ang mga anumang naisip mong walang pagmumuni. So mahalagang isaalang-alang na ang bawat pasya at kilos mo ay may epekto sa pagkataong hinuhubog mo sa iyong sarili. Paano kung sa huling yugto ng iyong buhay ay magulat ka sa iyong nakamit na pagkatao dahil hindi pala ito ang nilayon mo? Okay? So, ano-ano ang dapat mong gawin upang ang pagkataong hinuhubog mo sa iyong sarili ay magugustuhan mo rin at kapuri-puri sa iyong mga kapwa at pamayanan at katanggap-tanggap sa Diyos. So, sa module na ito, inaasahan ang pagsagot natin sa mahalagang tanong na paano makatutulong sa tao ang mga katangian ng pagpapakatao upang magampanan niya ang kanyang misyon sa buhay tungo sa kanyang kaligayahan.
Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, also highly exalted, glorious in heaven, my Lord. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross. I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross. I'll never know how much it cost to see myself upon that cross. I'll never know how much it cost to see myself upon that Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Okay? So una, madaling maging tao, mahirap mag pakatao. So, ito na yung pagkaano at pagkasino. Okay? Pagkaano, ito yung tumutukoy sa madaling maging tao. Okay? So, yung napanood natin kanina, marami yung mga tao doon kasi makikilatis mo ang isang tao base sa kanyang isip, sa kanyang kilos loob, konsensya, kalayaan at dignidad. Okay? At mare-recognize natin ang isang tao na talagang naiiba, okay, sa hayop dahil sa pagka-rational at pagka-malaya. Okay? So ano ka? Tao ako, teacher ako, 'di ba? Napakadaling sabihin. Pero yung ginawa ng Samaritano doon sa video kanina, yun yung minsan napakahirap nating gawin, yung magpakatao. Okay, kasi ba't mo sana tutulungan yung isang tao kung di mo naman kaano-ano, di ba?
Di mo naman siya kilala. Okay? Pero doon sa video, ipinakita ng Samaritano ang tunay na pagpapakatao. Ipinakita niya ang tunay na kung sino siya at hindi lang nalilimitahan sa pagkaano niya, okay, yung pagiging Samaritano niya. Kahit di niya kilala yung tao, yung nabugbog, tinulungan pa rin niya. Ginamot ang sugat at dinala sa doon sa isang inn, tawag doon, maliit na bahay. Okay, at siya pa yung nagbayad, okay, ng yung renta siguro doon sa inn. Hindi ba? Sa atin bilang tao, di ba? Madali lang talaga maging tao. Pero on the other hand, yung pagkasino natin, yung pagiging pagpapakatao natin, mahirap. So, ito na yung pagkasino, yung sa ikalawang bahagi yung mahirap magpakatao. Ito ay tumutukoy sa persona ng tao. Okay, binubuo ito ng katangiang nagpapabukod tangi sa atin, sa kapwa natin mismo. So, yung sa kanina, sa pagkaano, yun yung pagkakabukod tangi natin sa hayop based sa ating pag-iisip at pagpapasya. Ito naman, sa pagiging sino, ito naman yung nakakapagpabukod tangi sa atin, sa ating kapwa-tao. Okay, for example, meron tayong example dito. Ang kambal na Oyin at Yesa ay parehong mahilig kumawit at pareho ang uri ng musikang gusto nila. Pero ibang mag-isip at tumugon si Oyin kung maharap sila sa parehong sitwasyon. Sa kanyang pag-iisip, pagpapasya at pagkilos, nagiging bukod tangi ang bawat tao. Okay? Hindi ipinagkaloob sa kanyang pagkasilang ang lahat ng mga katangiang nagpapabukod tangi sa kanya dahil unti-unti niyang nililikha ang kanyang sarili. Ang mga ito habang siya ay nagkakaedad. Okay. So habang nagkakaedad tayo, ito na yung unti-unti na rin tayong nagkakaroon ng parang ibang kilos, okay, kaugalian na nakapagbubukod tangi sa atin sa ibang tao. Okay. So, ang paglikha ng pagkasino ng tao ay dumaraan sa tatlong yugto. Okay? Ito yung tatlong yugto. Ang tao bilang individual, tao bilang persona, at tao bilang personalidad. Okay. Unahin natin yung individual. Okay, ang tao bilang individual ay tumutukoy sa pagiging hiwalay niya sa ibang tao. Okay, nang isinilang tayo sa mundo, nagsimula na tayong mag-occupy ng space na hiwalay sa ibang sanggol. Okay? Dahil sa ating kamalian at kalayahan, nasa ating mga kamay ang pagbuo ng ating pagiging pagkasino. Okay? So, ang ating pagka-individual ay isang proyektong ating bubuin habang buhay bilang nilalang na hindi tapos. Okay? Sa kabilang dako, ang aso. Okay? Kahit ipanganak na hiwalay sa ibang aso, ay ganap na aso mula sa kanyang pagsilang. Okay? Mula pagsilang hanggang sa aso pa rin yan. Okay? So, ang pangalawa, ang tao bilang persona. Okay? Ito ay isang proseso ng pagpupunyagi tungo sa pagiging ganap na siya. Okay, so bilang persona, may halaga ang tao sa kanyang sarili mismo. Okay, ito ay dahil bukod tangi at hindi siya nauulit. Okay, hindi siya mauuwi sa anuman. Ibig sabihin, hindi siya mababawasan at maibababa sa kanyang pagkatao dahil buo siya. Okay, ito yung persona bilang tao. Kaya, napakahalaga ang kanyang pagiging sino. Okay? Ang persona ay tumutukoy sa paglikha at pagkasino ng tao. Ito naman ang pangatlo, ang personalidad. So, ang tao bilang personalidad
ay isang paggamit ng tao sa kanyang kabuuan, ang resulta ng pagpupunyagi sa pagbuo ng kanyang pagkasino. Ang taong itinuturing na personalidad ay may mga matibay na pagpapahalaga at paniniwala. Totoo sa kanyang sarili at tapat sa kanyang misyon. Kaya anuman ang mga nagtutunggali ang impluwensya ng kapaligiran o teknolohiya, hindi siya nagpapadala o naiimpluwensyahan ng pananaw ng nakararami dahil sa kanyang matibay na paninindigan, mataas ang antas ng kanyang pagkapersona. Ang pagkamit ng kanyang pagkapersonalidad ay nangangailangan ng pagbuo ng pag-iisip o yung integration. Okay? Pagkagusto, willingness, pananalita at pagkilos tungo sa isang pagpapahalagang magbibigay sa lahat ng mga ito. Mabubuo lamang ang kanyang sarili kung itatalaga niya ang kanyang pagkasino sa paglilingkod sa kanyang kapwa, lalo na ang mga nangangailangan. Okay? Ngunit hindi lahat ng tao ay personalidad dahil hindi nila nakamit ang mataas na antas ng kanilang pagka-persona. Okay, so may tatlong katangian ng tao bilang persona. So ayon kay Scheller, ang mga ito ay may kamalayan sa sarili, may kakayahang kumuha ng buod o esensya ng mga umiiral at umiiral na nagmamahalo and semans. Okay? So, ang mga ito, ang mga katangian ng pagpapakatao. Unahin natin yung may kamalayan sa sarili. Okay? So, may kakayahan ng tao na magnilay o gawing objektibo ang kanyang isip, ang kanyang sarili. Dahil dito, alam niya o hindi niya alam, okay, nagiging mundo ang kanyang kapaligiran dahil sa kanyang kakayahan na pag-isipan ng kanyang sarili. So, halimbawa, itinuturing ng isang guro bilang kanyang mundo ang anumang tao o bagay na may kaugnayan sa kanyang pagtuturo. Tulad ng mag-aaral, okay? Banghay-aralin, pisara, at silid-aralan. Okay? So, dun umiikot yung kanyang, o yun yung kinoconsider niyang mundo niya. Okay? No? Samantala, okay, ito, walang mundo ang hayop dahil lagi niyang dala ang kanyang kapaligiran sa kanyang organismo. Okay? So, ang mga taong may kamalayan sa sarili ay may pagtanggap, okay, sa kanyang mga talento na magagamit niya sa kanyang pakikibahagi sa mundo. Okay? So, halimbawa, sa paaralan o sa lugar kung saan siya nakikisalamuha ng mga tao, dito nanggagaling ang positibong pagtingin niya sa sarili or na-appreciate na niya yung sarili niya. So, itong nagpapatibay ng kanyang kalooban sa pagtugon sa kanyang bokasyon at tungkulin sa buhay. So, dahil sa kanyang kakayahan sa pag-iisip, napauunlad niya ang kanyang kamalayan sa sarili. Okay? Pangalawa naman ay ang kakayahang kumuha ng buod, okay, o esensya ng mga umiiral. So, ito ang kakayahang kumuha, okay, o may kakayahan siyang bumuo ng konklusyon mula sa isang pangyayari. Halimbawa, noong nakita ni Buddha ang apat na lalaki, isang matanda, may ketong, bangkay at pulubi, nakabuo siya ng puod ng buhay. Ang buhay ay isang pagdurusa. Okay? Sa kabilang dako, hindi alam ng gagamba na ang lamok na hindi dumidikit sa kanyang sapot ay pareho sa lamok na makakain niya na tumama sa kanyang sapot. Okay, that's the logic. Okay, nakikita ng tao ang esensya ng mga umiiral o yung essence of existence. Kung humahanga at namamangha na siya sa kagandahan ng mga bagay na sa kanyang paligid, uunawaan na niya ang layunin ng pag-iral ng mga ito. Ang mga kaugnayan ng mga ito sa kanyang pag-unlad, ang paghanga o ang pagkamanghang ito ay nagbubunga ng kanyang pagka-malikhain, pangunawa at pagiging mapanagutan sa mga bagay-bagay ng kanyang buhay.
So, ang buod o esensya ay nabuo mula sa mga partikular na bagay na umiiral at naghihintay ng tugon sa tao. So, mula sa mga natuklasan ni Buddha na nagdulot ng kalungkutan at sobrang pagkabagabag sa kanya, bumuo siya ng mga mahalagang prinsipyong nararapat sa buhay ng tao upang matigil ang kahirapan. Sa pagtugon niya sa mga sitwasyong nakakaantig sa kanyang kalooban ay mahalagang kilos upang mag-isip at gumawa siya ng mga angkop at mabisang solusyon sa kahirapan. So, ito yung may kakayahan tayong mag-summary. Okay, or yung kumuha ng mga essence based sa ating mga na-observe. Okay, for example, nakakita tayo ng mga taong naghihirap na sa buhay. Then nagkakaroon ng essence para gumawa ng hakbang para tayo ay umunlad at hindi tayo magaya sa iba na naghihirap. Okay? Pangatlo naman, ay ang umiiral na nagmamahal or ensemans. Okay? So, ang pagmamahal ay galaw ng damdamin patungo sa mga tao at iba pang bagay na may halaga. Ito ang pinaka-pangunahing kilos dahil nakabatay dito ang lahat ng pagkilos ng tao at ang tunguhin ng lahat ng mabuting kilos ay pagmamahal. Okay, halimbawa, napansin mong tumutulo ang gripo sa palikuran ng iyong paaralan. Nangamba ka na baka lumaki ang bayarin ng paaralan sa tubig. Kaya, ipinaalam mo ito sa iyong guro upang maipaayos ang gripo. Ang pagmamalasakit mo ay patunay ng iyong pagmamahal na ipinakita mo sa isang mabuting kilos. Ang pagsasabi ng sarang gripo sa iyong guro. So, doon pa lang, sa pagiging concern mo, okay, doon mo na ipapakita yung pagmamahal. Okay? So, hindi may ituturing na bulag ang pagmamahal dahil nakikita ng taong nagmamahal ang halaga ng minamahal. So, take note, hindi totoo ang kasabihang love is blind. Okay? Kasi, nakikita naman natin Kaya nga natin minahal ang isang tao, 'di ba? Kasi nakita natin yung halaga sa kanya. Nakita natin yung bukod tanging ugali niya sa ibang tao. Kaya natin sila minahal, 'di ba? Love is blind, hindi totoo 'yan. So may sariling katuwiran ang pagmamahal na hindi mauunawaan ng mismong katuwiran. Ayan. So, doon nagtatapos ang ating talakayan sa araw na ito. So, magpakatao na tayo. So, hindi lang natin dapat limitahan ang ating sarili sa pagkaano or sa madaling maging tao lang. Tao lang talaga. Okay? Let's help others. Tulungan natin ang ating kapwa-tao. Hubugin natin ang ating pagkatao. Let's be ourselves. Okay? Para yung mahirap magpakatao ay may magiging madali na rin. Okay? Magiging madaling magpakatao na rin. Okay? So, pero hindi yan bigla-bigla na it takes step. So, I hope na may naunawaan tayo sa ating aralin ngayon. Mula sa video na ating napanood, mula sa mga katanungan, at mula sa isang quotation na madaling maging tao, mahirap magpakatao. So, ito sana yung pag-nilayan natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. So, yun lamang. Ito po si Teacher Eddie. Magandang araw po sa ating lahat.